This morning, allow me to go straight to the preaching of God's Word. My simple message po ay entitled, Understanding the Greater Purpose of Blessing. This is not a new teaching. I believe with all of my heart, marami na po kayong narinig about this teaching. Pero samahan niyo po akong baybayin ko po ito ngayong araw na ito. So babasahin ko po yung pinaka-importanting talata o sa Lumang Tipan from Genesis 12, beginning 1 hanggang 3. At ang tawag po dito ay Abraham's Blessing. Ang Genesis po, the book of beginnings, yan po nyo makikita na nagsimula ang Diyos mag-create. And Genesis 1:28, ang susunod na ginawa ng Diyos, tingin po kayo, ang susunod na ginawa ng Diyos after creation ay mag-bless. Binless niya po ang creation, binless niya rin po si Adan at si Eva. So, yung thoughts about blessing, diyan niya po mababasa talaga sa aklat ng Genesis. And ang pinaka-importanting chapter about blessing ay andun po sa Genesis 12. Babasahin ko po, ito pong tagpong ito ay, this chapter records how God called Abraham. Kasama ng kanyang calling ay tinawag ng Diyos si Abraham na maging ama ng mga bansa. Tingin po kay Pastor, ang pangarap lang ni Abraham magkaroon ng anak. Wala ngang anak. But ang purpose ng Diyos, higher. Pakisabi po, higher. Pakisabi po, greater. Ang pangarap niya lang magkaanak eh. Pero ang pangarap ng Diyos para kay Abraham ay gawin siyang ama ng mga bansa. Kaya magkaiba po yung pangarap natin sa pangarap ng Diyos eh. Kaya dapat matuklasan natin ano yung plano ng Diyos para sa atin. So in Genesis 12, sabi ng Lord, I will make you into a great nation and I will bless you. Pansinin niyo po yung salitang I will. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Babasahin ko po ang ilang talata sa Bagong Tipan na next slide, na connected po dito. It is interesting to note na nagbigay po si Apostol Pablo ng isang napaka-importanting kapahayagan. Sapagkat madalas ang common question ay, bakit ang mga Kristiyano kiniklaim natin yung mga blessings na binanggit ng Diyos kay Abraham? May interpretation po si Pablo. Sabi ni Pablo, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles to Christ Jesus, who by faith we might receive the promise of the Spirit. So ang Diyos po ang magpapala ng kanyang buhay at banal na salita na ating bubulayin. Balik natin yung kaninang slide. Binanggit po yung 7 blessings ni Abraham. I will make you a great nation. I will bless you. I will make your name great. You will be a blessing. And those who bless you, I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. And all peoples on the earth will be blessed through you. Napaka-powerful po ang Diyos ang nag-declare. Ang tanong, ginawa ba ng Diyos yun? Sige po, pass forward, Genesis 24, verse 1. Kasi blessing ang ating topic. Pakita lang natin yung Genesis 24, verse 1. Doon sa Genesis 12, nangangako pa lang ang Diyos. Dito, matanda na si Abraham. Kayo pong bumasa, Genesis 24, verse 1, 2, and 3. Abraham was now very old, and the Lord had blessed him in every way. Lalakasan po natin. One more time. 1, 2, and 3. And the Lord had blessed him in every way. What a testimony. Doon sa Genesis 12, nangako pa lang ng Diyos na i-bless siya. Dito matanda na po si Abraham. At sabi ng scriptures, ang testimony ng scripture, the Lord had blessed him. Hindi sinabing the Lord had blessed him lang. In every way. What a powerful word. So yun po yung topic natin ngayong araw na ito. Behind the blessing, alam ko po na maraming question about that eh. But gusto ko lang kuhanin po yung concept na 2 beses inulit. Sabi ng Lord, I will bless you, I will make your name great, you will be a blessing. Pakisabi po sa katabi mo, you will be a blessing.
Yon. Palawak ng palawak. Pagdating po sa verse 3, and all peoples on earth will be blessed through you. Of course, alam natin yung application. Ang salvation ay manggagaling sa seed ni Abraham at si Jesus Christ po yun. And true enough, ang buong mundo ay na-bless ng salvation because of Jesus Christ. Yun po yung pinaka-primary interpretation ng all the peoples of the earth will be blessed. But again, ang konsepto na gusto ko pong hanguin ng ating topic, yung konseptong you and I, we are all blessed to be a blessing. So yun po yung ating topic for today. So magkaroon po ako ng ilang simpleng kaisipan, hubugin natin yung ating topic sa ilang initial observations regarding the topic. Napansin ko po, a truth that must not be forgotten. Pag pinag-usapan yung blessed to be a blessing, minsan po ay naging forgotten, a lost biblical perspective. Baka sabi po, biblical perspective. Minsan, parang nawala na yung ganong perspektibo na kaya ka i-bless ng Diyos ay para ka maging pagpapala. Madalas, ang nagiging problema sa mga Kristiyano, parang pag binless tayo ng mga pagpapala, parang ang focus lang natin naka-focus sa sarili. But believe me, may higher purpose ang Diyos, but ay binless ng Diyos. At yun po ang gusto kong tutukan natin ngayong araw na ito. Bakit ako binless ng Diyos ng magandang boses para mag-entertain lang ba? Bakit ka binless ng Diyos ng talino? Bakit ka binless ng mahabang buhay? Para sabihin, binless ako ng Diyos. No, I believe may higher purpose ang Diyos pag binless tayo ng Diyos ng lakas, kalusugan, talino, impluensya. Sa kontekstong yun, doon po iinog yung ating pag-aaral para lumawak yung pagkaunawa natin. Pangalawang bagay po, the concept po, blessed to be a blessing, basic po yun dun sa binasa nating verse. A fundamental truth. This is one of the most fundamental truths that is often overlooked or neglected. Minsan, na-overlook po ng tao eh. Itong blessing na ito, not just for Abraham. Applicable sa Kristiyano yan. Yung concept, sino po ang naniniwala, gusto ng Diyos sa mga tatay maging pagpapala sa pamilya? Magsabi ng amen. Sino po naniniwala, you are a mother today, nais ng Diyos maging blessing ka sa pamilya mo? Somebody say amen. Bawat isa po sa atin. Pero palawak ng palawak eh. Nais ng Diyos na maging blessing ka rin sa opisina mo. Nais ng Diyos na maging blessing ka sa iyong community. So yung konteksto na blessed to be a blessing, naku, palawak po ng palawak yun eh. But along the way, I believe the concept is to every believer. But along the way, we all try to overlook. Kaya po ang maraming Kristiyano ngayon, ang tawag nila ay Dead Sea Christian. Ano po yung Dead Sea? Napunta na po kayo sa Israel, ano? Dead Sea. Yung Dead Sea, kaya daw po Dead Sea, papasok yung tubig, hindi nilalabas, walang outlet. Kaya maraming Dead Sea Christians ay because binless ng Diyos, yung blessing, tumigil na sa kanila. Yung pagpapala na natanggap nila, uminog lang sa Kanya. But the original purpose ng Diyos, when you are blessed, tingnan niyo po yung kamay niyo, dalawa po yung kamay niyo, right? Right and left. Yung isa ay para tumanggap, yung isa ay para magbigay. But sad to say, ang ating dalawang kamay, madalas, ang tingin natin, nag-i-exist para tumanggap. How about the right hand to receive and the left hand to bless? Yan po yung fundamental na katotohanan na, alam niyo po, nung nagsisimula ang JIL, connected yung mga blessing natin eh. Gusto mong magkaroon ng malaking sasakyan, mahabang sasakyan. Bakit? Tingin kay pastor. Kasi gusto mo, may isasakay kang maraming kaluluwa pagdating sa linggo. Tanungin niyo po yung matatandang JIL. They dream. Gusto namin may sasakyan. Dumadating po ang mga tao sa Arroyo kasi mahabang sasakyan, mga buses from different places. So, doon umiinog. Gusto nila magkaroon ng malaking bahay, may garahe. Why? Para maraming sasakyang iparada. Hindi po. Gusto nila may home church sila doon sa garahe nila. Along the way, that idea was lost. Kumusta po yung malalaking yung bahay? Ilan na po mga gawain na nagkaroon sa inyong bahay? Kumusta na po yung magaganda natin sa sasakyan ngayon? Ilan na nga bang mga tao ang napagpala natin? So, what I'm trying to say is, naging lost idea yun eh.
So gusto ko po lang na i-share ngayong umaga uli, makabalik sa kaisipan natin. Kasi ibang generation na po ito. Ako po ibang generation eh. 42 years na akong pastor eh. Yung mga bata na nakaupo rito, baka hindi nila narinig yan eh. So I'm just trying to share to you what is JIL is all about. Kaya lumaganap ng ganito kalaganap eh. Sapagkat ang mga pangarap ng mga JIL people connected sa kingdom at sa puso ng Diyos. And I want you to know that. Karamihan na nagsimula ng mga churches all over the world, sila yung mga ordinaryong JIL, nagasto nilang magkaroon ng JIL dun sa bansang yun. Hinanap nila yung mga JIL, nag-Bible study sila. At nung may gawain na, sasabihin na, Brother Eddie, padala nyo kami ng mga pastor. Very unique po. Ako po yung nagtuturo sa Bible school ng church planting eh. Napaka-unique po yung strategy ibinigay ng Diyos. Can you imagine? Ordinary Christians, most of them, maaaring sabihin mo, di nag-aral. Pero yung impact ng kanilang buhay, nagamit sila ng Diyos para magkaroon ng church sa lugar na yun. Galing po ako ng Italy. May sabi sa akin ng pastor. Sabi niya, Pastor, kabubukas lang namin ng 3 bansa. Slovenia, Czechoslovakia. Ako, ang hirap i-pronounce, paki-spell nga po. Yun na lang, mas madali. But kidding aside, ako po Pastor Joey, 42, hindi pa po ako nakapagbukas ng isang bansa para mag-preach, para magtayo. But the point what I'm trying to say, kaya ako yung sabi ko sa kanila, Pastor, kayo po'y kahanga-hanga, ako po'y sumasaludo sa inyo. Letter C and D. At simulan na po natin. Seeing the purpose in our blessings, malaking bagay po na maintindihan mo yung blessing natin eh. We need to develop a divine perspective. Maganda na magkaroon po tayong ng divine perspective na ibinless tayo ng Diyos for a higher purpose. Binless ka ng Diyos ng posisyon, ng impluensya. Bakit? Gusto ng Diyos na magamit ka ng Diyos na ma-impluensyahan mo yung mga taong ito, na ma-share mo yung gospel, ang salita ng Diyos eh. May higher purpose. Yung position mo, gusto mong gamitin mo para maging blessing sa ibang tao to share the gospel. Are you listening? Are you listening? Not just, okay, magaganda yung posisyon ko eh. Pero, hindi namalayan ng mga tao na Kristiyano ka. Hindi nila naramdaman that you're a Christian. Because hindi mo naintindihan siguro na yung posisyon mo na meron ka, ibinigay ng Diyos for you for a higher purpose. So, living and giving with purpose, we start to live with purpose and we give with better intention. Pag naiintindihan mo na yung purpose mo, mas naiintindihan mo, ba't ako nagbibigay eh? Bakit? Nagbibigay ko sa gawain ng Panginoong Diyos. When I was still a young Christian attending Arroyo High School, narinig ko po yung ganitong exhortation na hindi natin maabot yung mga bundok. Maraming places sa Visayas, Mindanao, maraming bansa. Pero sa pamamagitan ng pagbibless natin sa pagbibigay, pwedeng gamitin ng Diyos yung ating kamay para mag-bless sa kanila. Somebody say amen. Somebody say amen. Sabi nung sang-awit, thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Siguro pagdating natin sa langit, baka may lalapit sa atin at magpapasalamat at sasabihin, salamat po, nagbigay kayo na abot ang aming tribe. May kausap po ba ako ngayon? Salamat po, nagbigay kayo. Because you gave. We're able to hear the gospel. Ang dami pa pong mga bansa, ang dami pang mga lugar na hindi pa narinig ang pangalang Jesus. And I'm sharing this today because we need to re-understand the higher purpose ng ating mga blessings. Ang ating church po na Green Hills Church, JIL, ay binless po tayo, alam ng aking mga CMT. Lagi kong sinasabi sa kanila, gusto kong maging blessing tayo sa ibang church. If we have the ability, let's bless them. Kung may kakayanan tayong mag-bless. Because iba po ang kahulugan ng pagpapala. Simulan na po natin. So magsimula ako sa simpleng teaching. Let's talk about the meaning and the concept of blessing. Pagkasabi mo, meaning,
concept of blessing. Nako, ang hirap pong i-define. Ang dami ko pong tinignan ng Bible Dictionary. When we talk about blessing, it was mentioned 400 times in the OT. Ang hirap niyang intindihin. So nilagay ko na lang po a simplified definition of what is a blessing. Sabi po, a blessing is any good thing that God sends in your life. Whatever good things God has for you, based on James 1:17. Sabi doon, every good and perfect gift is from God. Hindi po nakataon, ha? Every good and perfect gift is from above. So tayo sa Kristiyano, wala po tayong problema, kaya hindi tayo maintindihan ng iba. Bago tayo kumain, nagpipray tayo at nagpapasalamat. Kasi naniniwala tayo, may nagbigay ng ating pagpapala. Are you there? And when we bow our heads every time we pray and thank God, we acknowledge there's a God na pinanggalingan ng aking pagpapala. Dito po sa context ng Genesis chapter 12, yung blessing ni Abraham po ay connected doon sa lupa na tatanggapin po nila. Pakita natin, Genesis 12 verse 7. Yung blessing na konteksto, nakalagay po doon, to your offspring, I will give this land. Pansinin niyo po, guhitan niyo. To your offspring. Tingin po kay Pastor, wala pa pong anak si Abraham dyan. Are you listening? Pero sabi ng Diyos, to your offspring, I will give this land. So yung blessing po, pag pinag-aralan natin, ang blessing ay malawak. Pero sa context ng Genesis 12, it has something to do with land. Wala kasing sariling land ang mga Israelita. At sinasabi ng Lord, I will give you the land. Balikan natin yung Genesis 24 verse 1. So pag i-define mo what is a blessing, binless ng Diyos si Abraham in every way. Ano ngayon ang blessing? What is a blessing? In every way. Pwede kong sabihin ang pagpapala ay pwede pong spiritual, pwedeng material, pwedeng physical. So ang usapin ng pagpapala ay malawak. Kaya kanina, sinishare ko sa prayer worship in Psalm 103, 1 and 2. Bumanggit doon si David ng 5 blessings. New King James. Bless the Lord, O my soul, and forget not His benefits po yan. Bless the Lord, O my soul. Bless His holy name. Ang unang blessing na binanggit niya sa verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget not His benefits. Verse 3, ang sabi doon, who forgives all your iniquities. Yung forgiveness, anong klaseng blessing? Spiritual? Material? Spiritual. Then, yung susunod, who heals your diseases. Anong klaseng blessing ang kagalingan? Yes, that's it. So yung blessing, tuloy ko pa po para at least makuha natin. Who redeems your life from destruction. Yung protection ng Diyos, anong blessing yun? Yung loving kindness, anong blessing ang tawag doon? Verse 5, yung sinatisfy ka ng Diyos ng every good things. Kumain ka, nagising ka, you are satisfied. Yung malakas at malusog ka ngayon, blessing po ba yon? Are you there? So iba-iba po yung context ng blessing, ang lawak. So it is something that, but the simplest definition na pwede ko pong sabihin sa inyo, anything na natanggap mo na mabuting bagay, binigyan ka ng ganito, natanggap mo to, promotion, anything, whatever things, God is for you. We call it a blessing. Pagkasabi po, blessing. Blessing po. Next slide, bibilisan ko para hindi po ako mabagal eh. Madali lang naman to, alam niyo na po ito eh. Any favor or gift bestowed by God. Sino po ang naniniwala ng ating mga anak ay regalo ng Diyos? Somebody say amen. Di po ba, Psalm 127, 3-7, children are heritage from the Lord. Sino po ang naniniwala ang nakasumpong ng mabuting asawa, nakasumpong ng pagpapala? Magsabi po ng amen. Yes. Blessing po yan. Naku, mukhang ala na po akong kausap. Tingnan po yung asawa mo at sabihin mong, you're a blessing. Oh. Salamat po sa mga tiningnan yung asawa. Doon sa mga naghahanap ng asawa, you're looking for a blessing. But kidding aside today, we cannot deny the fact that when we talk about blessing, iba-iba po siya. Favor.
Di po ba? Ah, kinikwento ko last week, nasira yung sasakyan, na-flat po ako sa NLEX. And ang problema ko, ang hirap yatang tanggalin ng reserba, and then biglang may dumating, tinulungan kang magbaba ng reserba mo, tinulungan ka, and I call it favor. Nagpadala ang Diyos someone to help you, it is a favor. Are you there? Kinikwento ko the other day, nasira po yung sasakyan, nagpapagawa po ako diyan, itago na lang natin diyan sa may Toyota Balintawak, at may isang, nagugutom po ako eh. Tago natin yung fast food ng pangalan ay Greenwich. Gusto ko po eh. So umorder po ako ng pizza pie and this, enough for me. And here comes, dumating po yung order, ang dami. Sabi ko, hindi po akin yan. Sabi ko, bakit ang dami? Sumilip yung, sabi na ni manager, sumilip yung manager. Sabi niya, Pastor, JIL po ako. Minsan din natin nakikita na nagpadala ang Diyos ng tutulong sa atin. Magbibless sa atin. Naku, wala na po akong kausap. Bibilisan ko na lang para hindi mabagal. Any good thing that God sent in your life is a blessing. Nagpadala ang Diyos ng mga pagpapala, spiritual, physical, na-discourage ka, nag-send ang tao ng Diyos someone to encourage you, to bless you, to help you. Di po ba? How we interpret yung mga bagay na yun, an expression of God's goodness and love toward you, I consider it a blessing. Nagpadala ang Diyos ng mga tao na nag-express ng pagmamahal, tinulungan ka, and we cannot deny na mga blessing po yun eh. But ang pinakagusto ko pong blessing yung Genesis 17 verse 8. Ano ba yung Genesis 17:8? Pastor, pakita nga po natin yun. Ayan. Sabi niya, the whole land of Canaan, where you reside as a foreigner, I will give as an everlasting possession to you and your descendants after you. Ito po yung gusto kong blessing in dulo. Basahin natin, I will be there. I will be there. Lahat po ng mga blessings na binanggit ko, mga pagpapala yon. Pero ang pinakadakilang pagpapala ay nakilala natin ang ating Diyos at siya ay ating pinaglilingkuran. He's our greatest blessing. Somebody say amen. He's our greatest blessing. Now, yung concept na lang po. Alam na po ninyo to, the concept. When we talk about the concept, God possesses and disposes. Ang ibig sabihin, sa Diyos po nanggagaling ang mga pagpapala. Kaya James 1:7, every good and perfect gift is from God. Hindi po mahirap ipaliwanag. Sa Diyos nanggaling yung mga blessing. Ang sabi ng Malakay 3 verse 10, binabanggit lang po natin yan pag-offering eh. Pero sabi ng Lord, bring ye the whole tithe into the storehouse, that when I put in my house, test me in this, says the Lord. See if I will not throw open the floodgates of heaven. Pagkasabi po, floodgates of heaven. Sabi niya, tingnan ko lang kung hindi ko buksan ang durungawan ng pagpapala. Sometimes and many times, makikita mo na bukas ang kalangitan. Na pagpapala ka. Wherever you go, you're blessed. But there are times, parang sabi mo, Lord, sarado ang langit. May ginawa ba akong mali? Sometimes, ang Diyos po, makikita nyo, nagdi-dispose ng pagpapala mula sa langit eh. Humihipo nga siya ng mga taong gagamitin para ka-bless eh. In Deuteronomy 28, 1 and 2, para lang may establish ko po itong realidad na to. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nation on earth. Verse 2, kayo naman po, puro ako. 1, 2, 3. All this will come on. Pakisabi po sa katabi, all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. You see? Sinong nangako? Ang Diyos. Because ang Diyos po ang may-ari ng langit at lupa eh. Hawak niya yung mga pagpapala eh. Kayang utusan ng Diyos yung pagpapala. May kausap po ba ako?
Di po ba, magdamag na walang mahuli sila Peter, pero sa isang iglap, 2 bangka puno ng isda. Saan galing yung isda? Inutusan ng Diyos. Kayang utusan ng Diyos ang pagkapala. That Sunday, si Brother Eddie dati, pagka kaya tayong i-bless ng Diyos, hindi ayon sa economic condition ng bansa. Kasi madaling paniwalaan, i-bless ka ng Diyos kung mayaman ang Pilipinas eh. Pero, naniniwala tayo, ano man ang kondisyon ng bansa, pagkasama natin ng Diyos, pwede tayong pagpalain ng Diyos. Oo, pumapalakpak po kayo eh. But the point is, totoo ba yun? O pinagkaganda mo yung pakiramdam namin? Ginawa na po ng Diyos yun sa wilderness eh. 40 years, nagpapaulan ng tinapay. Wilderness po yun. Tagtuyot, ang sabi ng Diyos kay Elijah, magpapadala ako ng uwak, isusupply yung need mo. Wow! Nung panahon pa lang yun, uso na po ang Grab, uso na po ang lahat. Panda, food panda. Idinideliver ang pagkain ni Elijah. Tapos alam na ng Lord, natuyo na yung batis eh. Sabi ng Lord, sige, nag-reserve ako ng ibang pagpapala. A Sarephat woman, 1 Kings 17, isang babaeng balo. Mahirap intindihin, babaeng balo, huling pagkain na. Pero yun ang way ng Diyos para itest ang faith ni Elijah at i-bless din po yung babae. Sabi nung babae, sabi niya, alam na ngayong Diyos, ito nang huli namin pagkain. Luluto ko to, mamamatay na kami after this eh. Pero sabi ni Elijah, iluto mo. Unahin mo ako. At sabi ng Panginoon, hindi matutuyo ang iyong langis at hindi matutuyo ang iyong harina. True enough. Ibinless ng Diyos ang babae hanggang sa matapos. Kaya po ba tayong i-bless ng Diyos? Ayan. Sa New Testament, 2 tinapay, 5 isda. Pinarami ng Lord. Ang ganda ng picture. 5 tinapay, 2 isda. Pagkatapos ng miracle, may 12 bakul na sobra. And that is the picture of the miracle. God possesses and disposes blessing. Pangalawa po, when we talk about blessing, bibilisan ko na lang para hindi mabagal. God is a God of abundance. Pagsabi po, God of abundance. Hindi niyo po nakita, nagbigay ang Diyos ng picture. Bubuksan ng Diyos ang durungawan ng pagpapala. Bakit ginawa ng Diyos yun? Please look at me. To encourage us to give. Kasi sabi ng Lord, pakita natin, Malakay 3:10. Test me in this. Tingnan ko kung hindi ko durungawan ng pagpapala sa inyo. Tapos walang silid na karagyan. Napansin niyo ba? No room enough to store. Why? God is giving this picture to us to encourage you to give. Pag sumunod ka, when you obey, ito yung mangyayari sa iyo. You will be blessed. Luke 6:38, New Testament, the picture, give and it shall be given unto you. Pressed down, shaken, run it over. Pakisabi po sa katabi, siksik, liglig, umaapaw. Can we imagine bakit nagbigay si Jesus ng picture na ganon? To encourage us to be faithful in blessing the ministry. Basic po yung sinasabi ko sa inyo eh. But God is a God of abundance. Binasa natin last week, John chapter 10, verse 10. Binanggit niya, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. Then, inintroduce niya yung sarili niya. I have come that they may have life and have it to the full. Anong gusto ng good shepherd? Ang gusto ng good shepherd, magkaroon ka ng buhay, isang buhay na kasiyasya at masaganang buhay. So I'm sharing this today because alam niyo na ho ito eh. But the Holy Spirit impressed upon my heart to share this again. Last but not the least. But of course, when we talk about abundance, the concept of blessing, God's blessings are conditional. Pakita natin ulit in Deuteronomy 28 verse 2. If you will obey. Pag tumalon tayo sa verse 15, pag nag-disobey ka na sa Kanya, sabi ng Lord, these curses
will come and overtake you. So pwede kang pumili. Anong gusto ko? Ibukas ng Diyos ang pintuan ng pagpapala o curse. It's up to you. It's up to you. If you want to be blessed, this is the Word of God. Isaiah 1:19, ini-impress lang ng Holy Spirit. Basahin natin. Sabi ng Lord doon, if you are willing and obedient, you will eat the good thing of the land. Sa New King James Version, you will eat the best in the land. I think that is King James Version. You will eat the best of the land. But the condition is we need to be obedient. Punta po tayo sa pangalawang bahagi ng aking short sermon. Sino po yung gising pa? Pakitaas po yung kaliwang kamay. Gising nga po yung iba. Yung iba'y tulog, dalawang kamay ang itinaas. But kidding aside today, the purpose behind the blessings. Ito po alam nyo na, hindi ito bagong teaching. Just to remind us, para lalong mapatatag natin yung ating puso, maturuan natin yung ating mga anak. Yung aking asawa po, mahigpit po yun eh. Parang NBI. Opo. Chine-check niya yung mga envelope ng mga anak niya. Kung sila yung nagtatights every Sunday. Maliliit pa lang sila. Mula sa 5 piso, mula sa 50 pesos na baon, check niya yun. At sasabihin nila, bakit di ka nag-tights? Nagutom po ako, na-dispal ko. Sabi niya, doblehin mo yung tights mo the following Sunday. So lumaki po yung mga anak namin. Alam nila yung value ng pagbibigay eh. At sinasabi ko sa kanila, tayo, lahat ng kinakain natin, blessing ng Diyos. Hindi tayo pwedeng maging unfaithful sa Lord. We need to be faithful. God pours out blessing to teach us His true nature. Bakit binibless tayo ng Diyos? Nature ng Diyos po yun eh. Siya Diyos na mabuti. God is able to exceedingly abundantly above we can ask, think, or pray. Ganyan siya ini-introduce ng Bible. Siya Diyos na makapagbibigay higit sa mahihingi mo. Ang sabi ng James 1:5, who gives to all liberally and without reproach. Nagbibigay siya at hindi siya nanunumbat. Tayo, pag nagbigay minsan at nakagalit mo yung tao, sabi, yung mga binigay ko sa'yo, balik mo. But God is a good God who bless liberally. Masagana magbigay. Anong nature ng Diyos? Masagana siya magbigay. Tingin po kay Pastor, ano? Ang isa sa pinakamalaking hadlang, kaya hindi tayo mapagpala ng Diyos. Tingin po, and let me say this, our wrong views of who God is. Sa maraming tao, ang tingin nila ang Diyos, an angry God. Laging galit. A distant God. Walang pakialam. A taker. Kung ganun pong pagkakilala mo sa Diyos, magkakaproblema kapag nag-pray ka. You need to see that this God is a good God. Kaya sa Matthew 7:7-11, yung 11 na lang, kinorek ng Lord yung kanilang maling pagkaintindi about the Father. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask Him? Pinakikilala ni Jesus ang amang Diyos ay mabuting Ama na magbibigay ng mabubuting bagay. Paano nyo binibigyo ang Diyos pag nagpipray kayo? Pag uma-approach kayo sa trono ng Diyos? Yun po nakaka-apekto how we will pray. May factor po yun eh. He's not a taker. He's a giver. Kung may isang pinaka-generous na person sa buong mundo, yun ay ang ating Diyos na gawang ibigay ang kanyang kaisa sa anak. Naku, mahina po yung palakpak niyo. Maraming dahilan ba tayo binibless ng Diyos? But one of them is simply to demonstrate His love for us. Kaya yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung kanyang giving, yung pagmamahal ng Diyos was turned into giving. Hindi lang sinabi, mahal kita eh. No. That love was turned into giving. God gave. Di po ba? Kinikwento ko sa inyo, babalik ko lang.
Many years ago, may isang member po tayo na Pasko, sabi daw ng Diyos sa kanya, bumili ka ng mga bucket doon sa tago na lang natin sa pangalang KFC. So ilang bucket po ng chicken yung binili niya, nilagay sa sasakyan. At sabi ng Lord, yung mga magpapasko na makikita mo doon sa gitna ng highway, ng kalsada ng EDSA, tumigil ka doon. Batiin mo sila ng Merry Christmas, ibigay mo yan. So ilan po yung kinatok niya? Sa karito natutulog. Sabi niya, Merry Christmas po. Wala ko kaming, tapos sinasabi daw sa kanya, wala po kaming iririgalo. Hindi ako mag-iririgalo. Nakatago lahat sa karito nung makita yung KFC na isang bucket. Lahat nagtingin. At inabot niya, sabi niya, Merry Christmas. Hanggang sa hindi ko matandaan kung saan dulo siya. Pabalik na siya. At kinakatok niya yung maliit na dampa. Sabi niya, Merry Christmas po. Lumitaw yung mukha ng bata. Sabi niya, wala po yung tatay ko. Pasensya na kayo. Wala kaming maibibigay. Hindi ako namamasko. Ako magbibigay ng regalo. So inabot niya yung bucket of chicken. At umalis na siya. Nung naglalakad siya, sabi nung bata, Mama! Talagang nilakas ang kuho kasi may nakikita akong medyo parang manok gumaganyan-ganyan pa. Hindi ko alam kung si Stevie Wonder ka ba eh. But kidding aside, sabi ng bata, sabi niya, Mama, si Jesus Christ ka ba? Natawa siya, sabi, hindi. Kasi sabi nung tatay ko, si Jesus Christ mapagbigay mapagmahal. You see, when we are generous, when we are forgiving, hindi po ba? Pero minsan mahirap aminin, hindi man ngayon pumuti at kumunti yung buhok mo, mas generous ka. Hindi naman walang ganun Hindi ngayon mas lumaki ang sweldo mo. Tell me, are you more generous? Tell me. Hindi po automatic yun. It's something we learn mula sa ating puso at sa ating kaisipan. And we become more generous. Behind the blessings, we see the very nature of God. Naku, wala na po akong kausap. Pag binibless tayo ng Diyos, it is a tangible evidence that He cares. It is a tangible evidence that God is concerned sa atin. Pangalawa, God pours out blessing to attract attention of a hurting world. Bakit binibless ng Diyos tayo? Marami pong tao sa mundo. Sabi ng Psalm 67:2, so that your way may be known on earth, your salvation among all nations. Bakit binibless ng Diyos? Binless ng Diyos si Abraham. Hindi po yun nakalampas sa paningin ng mga tao. That Abraham was blessed. Pagdating sa anak niya, binless ng Diyos si Isaac. Example lang, pakita ko po. Genesis 26:28. Ang sabi ni Abimelech sa kanya, obvious we saw clearly that the Lord is with you. You see? Bakit binless ng Diyos si Isaac? Para makita ng mga tao kung sino at anong klaseng Diyos mayroon si Isaac. Doon sa verse 12, talagang binless yan ng Diyos Isaac planted crops in the land, and the same years reap 100-fold. May explanation, because the Lord, ano yung context? Akyat nyo sa verse 1 ng Genesis 26:1. Kaya nakakamangha There is famine in the land. That is the context. There is famine in the land, but when Isaac planted, the Lord blessed. Ang inani, hindi 2 kaban, 5 kaban, no, 100-fold. Pagkasabi po, 100-fold. An explanation, balikan natin yung verse 12, because God blessed him. Believe me, kapag binless tayo ng Diyos, mamamangha maging mga tao sa paligid natin. Naku, mahina po yung palakpak niyo. Number 3. Bibilisan ko na lang po. God pours out blessing so that He will be praised. Kapag nagbi-bless ang Diyos, ang inaasahan ng Diyos, we start to bless Him.
Kinakanta natin kanina yung 10,000 Reasons. Simulan natin dun sa unang verse. You're rich in love. Kayo po. You're rich. Sandali ho, wala sa tono yung mga naunang pumasok. Nanggugulo kayo. Galingan naman natin. Oh, pati ako nasintunado. To anger, your name is great, and your heart is kind. For all your goodness. 1, 2, 3. Here we go, church. 10,000 reasons. Bakit tayo binless ng Diyos? That we might bless Him today. Bless all. Oh, my soul, worship His holy name. Oh, my soul, I worship. Pwede po ba natin kantahin yung second verse? Let's sing the second verse. The sun comes up, it's a new day there. Kayo po malakas! Let there be sing when the evening comes. Mamaya na po natin ituloy. When God start to bless us, naghihintay ang Diyos ng ating mga papuri at pasasalamat. Pwede po ba the next 10 seconds we just clap our hands and honor the Lord? Gigilid po ako para malakas ang palakpak natin. Woo! Hallelujah. Number 4, bakit binibless tayo ng Diyos? Kanina binanggit ko, so we might be a blessing to others. A hoarded blessing is never enjoyed as richly as shared one. Iba po yung pakiramdam when you share something, when you give. So, hindi ko na po i-expound dahil alam na po natin ito. So when we start to bless, huwag sana tayo maging dead Christian, ano? Kaya natin dumaloy din yung blessing sa atin. Minsan, ibibless ka ng Diyos para may mabless mo yung iba. Ay tumigil na sa iyo yung blessing niya. So, at ang huli, at di ko na po expound because self-explanatory lang naman yan. God pour out our blessings so that we can help expand His kingdom and share His word. Binanggit ko na kanina, nabasa ko po sa Bible, yung mga magulang, tingnan niyo po yung mga anak niyo. Ba't ka binigyan ng Diyos ng maraming magaganda, matatalinong mga anak? Nung bago po akong pastor, may Body of Christ, nagkikwentuhan yung mga pastor. Ang sabi daw ng tatay, ikaw maganda ka, ikaw matalino ka, ikaw hindi ka masyadong matalino, ikaw magpapastor. Natawa po ako, yung hindi ka masyadong matalino, yun ang magpapastor. Nabasa ko po yung kwento ni Hannah, nag-pray siya na magkaroon ng anak. At sabi niya, Lord, pag binigyan mo ako ng anak na lalaki, ihahandog ko sa iyo habang siya nabubuhay. Wow. And 1 Samuel 2:21, we can never outgive God. At nung gawin po ni Hannah yon, and the Lord was gracious to Hannah, she gave birth to 3 sons and 2 daughters. Nagbigay siya ng isa, ilan pang binalik ng Diyos? 5 anak. But I believe, sa greatest na anak niya, masasabi ko, the greatest is the one serving in the temple, and his name was Samuel. Lahat po ng anak ko,
Sabi ko, lahat ng kinain nyo, dinamit nyo galing sa ministry ito. We ought to serve God regardless. Kaya yung mga anak ko, 2 pastor. Sila lahat nasa ministry. They're all serving the Lord. Sabi ko, ito lang yung yaman natin. At ang prayer ko, Lord, huwag mong tatanggalin sa pamilya ko yung oportunidad na paglingkuran ka. Ito yung yaman na mayroon ako. Binigyan mo ko ng pagkakataong paglingkuran ka. Do not allow, Lord, my family, one day, nalilipas ang panahon ng aking henerasyon. I pray, Lord, that they will also serve you. Sana po may kausap pa po ako. And I pray today, kaya natutuwa po ako sa atin sa GJL Green Hills. Karamihan ng nandito po, yung mga anak nila sa ministry. Karamihan na nasa choir, ang mga anak nila. They're serving the Lord in different ministries. A family church, that the focus is to serve the Lord. How healthy is our church kung lahat po tayo ay naglilingkod? Eh hindi eh, marami sa atin, gusto lang natin makikinig pag preaching eh. We just want to sit. Bubutasin natin yung upuan habang nabubuhay tayo. We never use our strength to serve the Lord. May kilala po ako, nung bata-bata siya, sabi ni Pastor, kailan ka maglilingkod sa Lord? He was 25. Sabi niya, Pastor, pagka napag-aral ko na yung mga anak ko. And then, na-reach niya na yung 50. Sabi ni Pastor, kailan ka mag-full time? And now, he's 75. At sabi niya, may dalang tungkol. Sabi niya, I have decided. Come on, good. Yung lahat ng lakas mo at galing mo, lumipas na eh. Ang meron ka na lang ngayon tungkod. At sasabihin mo sa akin, you decided to serve the Lord. I'm glad, narinig ko kay Brother Eddie, the best years ng buhay mo, bigay mo sa Panginoon. And you can never outgive God. Pakisabi po, you can never outgive God. You can never outgive God. Babasa lang po ako ng isang verse, ayoko lang mamiss to. Genesis 25:21. Wala na po si Abraham, pero sabi ng Bible, Genesis 25:11, after Abraham's death, God blessed him, his son, Isaac. Blessed ng Diyos, 11:21 ba yung sabi ko? Ayan. After Abraham's death, wala na si Abraham. Tingin po kayo, wala na si Abraham. Pero ang blessing ng Diyos, nasa kanyang mga anak. I pray today. Pwede po bang i-bless ko ang congregation? Pakitaas nga po ang kamay. Father God, I pray. I-bless mo mga ama at ina present in the service. At kahit wala na kami, ang aming mga anak, patuloy na hahabulin ng iyong pagpapala. And we say, Amen. We say, Amen. This is very blessing. Practical. Application na po tayo. Pastor, anong tamang response pag binless na tayo ng Panginoon? Number 1, 5 simpleng responses to blessings. Number 1, receive it with a grateful heart. Sabi ng 1 Timothy 4:4, for everything created by God is good and nothing is to be rejected. It is received with gratitude. Bigyan mo ako ng D, Maestro. Ang unang natutuhan kong awit po about Thanksgiving is give thanks. Sino po nakakaalam ng give thanks? Can you sing along? Give thanks with a grateful heart. Give thanks. This is the way we receive blessing. We give thanks. One of the ways to give thanks is we sing our praises to Him. Because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, because of what the Lord has done. Sa atin pong mga tao, ang magpasalamat is being courteous.
When someone help you, may ginawa sila, just say thank you. Etiquettes yun eh. But my love will never be taken away from you as I took you away from Saul, whom I removed before you. Verse 16, ang sabi ng Diyos kay David, your house and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever. Verse 17, nung marinig ito that is the revelation of Nathan. No? Sa verse 18, nung marinig na po ito, the king went to the house at sinabi niya sa Diyos, who am I, Lord? Who am I, Lord? Humbly. Nagpasalamat siya. Gaano po tayo ka-humble pag ginibless tayo ng Diyos? Ngayon po ba na nakatira ka na sa magandang bahay? Sa BGC? Sikat na lugar? Are you still humble? Sasakay ka sa ganda mong sasakyan, papark ka. Are you still humble? Do you acknowledge that lahat ng mayroon ka today ay nanggaling sa Diyos? Pagtapos na yung mga anak mo at nakakabit na yung mga diploma doon sa inyong bahay, are we still humble? Masasabi mo mang, who am I, Lord, that you bless me and you bless my family? And you brought me this far. Who am I, Lord? Pinabalikan ko na dati doon lang ako nagpapastor sa ilalim ng puno ng bayabas. And after 42 years, nakatayo ako sa isang first class na Green Hills. God is good. Let us receive. Ang feeling ba natin, we are worthy to be blessed? Tingnan niya ho natin Psalm 67 verse 1. This chapter is about blessing. And to have the right, sabi po nung salmista, may God be gracious to us and bless us and make His face shine on us. Pansinin niyo po, anong napansin niyo? Bago yung blessing, may God ang bawat blessing ay mayamang biyaya ng Diyos. And it should humble us. Our promotion, madalas ang blessing natin na tinatanggap, we don't deserve. God simply bless us. And we need to humble ourselves. Why? Because it is one of the dangers in being blessed is, kaya ko po tinuturo ito, pag naging mali ang attitude natin, hindi natin ma-appreciate yung blessing. Naging mayabang tayo eh. Deuteronomy chapter 8, 17 and 18. And you may say to yourself, my power and strength, my hands have produced this wealth for me. Kaya ako masagana, ay magaling ako sa business eh. Matalino ako eh. Yan ba sabi ng Bible? No. Why you are wealthy today? Why you are blessed today? Because the Lord gave you the power, the ability to get wealth. This should humble us. 20 years for 15 years. I believe ang ating pagkapasalamat sa Kanya, mas mahaba, mas malutong na palakpak. Come on, church! Minsan sabi mo, ito si Pastor Joey, oo ito, 10 segundong pagpalakpak. The Lord has blessed you. Another 10 years, 20 years. Come on! The Lord deserves to be blessed more! Let us bless Him openly. May sakit siya ng maraming taon. Hindi niya mapigil yung sarili niyang hindi sumigaw. Sun goes up. Oh, rabababa shanda. Let's sing this verse. The sun comes up this morning. Sing your
Everybody's singing everywhere. I give you the freedom to bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Sing like never before. Oh, my soul. I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name, Lord. Number 4 and 5, learn to share. Command them to do good, to be rich in good deeds. Wow. To be rich in good deeds. Very practical. To be generous and willing to share. This is the admonition of Apostle Paul in the New Testament. Be generous. Be willing to share. Pastor, when you bless others, God will take care of your needs. Hindi pwede. Sabi ng Lord, I assure you that everyone who has given up house, wife, or brothers, or parents, or children for the sake of the kingdom will be repaid many times over in this life, in eternal life. You can never outgive God. Your blessing will come back to you. At pag nagbalik ang Diyos, higit pa sa inaasahan natin. I want to hear an amen. God is so good. Last, and we close, stay humble. Pakisabi po sa katabing, you stay humble. 2 years ago, I was smitten by sciatica. There's so much pain on my left leg, and I could hardly walk. Hindi ko po kayang umakyat ng hagdan. Ganito po ako maglakad. I don't know what hit me. And then I researched and I go to the doctor, and sciatica is, the pain is unbearable. And sabi ko, Lord, how can I preach? Aakyat ako ng 45 baitang sa Music Museum. During the time, ang service natin online. And I'm glad na nakaupo lang ako. Sabi ko, Lord, pag nagsimula na yung face-to-face, you need to heal me, Lord. And the doctor told me it's about 6 months, a year. Sabi ko, no, in Jesus' name, no. The Lord will heal me. The Lord will heal me. The Lord will restore my strength. I can still stand in the pulpit. I can still preach and glorify Jesus. And after 2 years, I'm glad I can still stand. Sometimes, di natin na-realize The extra years na bibigay ng Diyos sa iyo. Why? Bakit niya binigyan ng Diyos ng lakas, kalusugan at buhay? For what? Of course, para magamit natin sa kingdom. The best I can today, I share this. Let's stay humble. Pag binless na tayo ng Diyos. Bow your head, please. Father, the best I can today, the best I knew, I share thy word. Nawa ang aming mga puso ay ikaw po ang pinakadakila, generous na Diyos na nagawa niyong ibigay sa amin ang inyong kaisa-isang anak. Hayaan niyo po na sa araw na ito, may alay namin din ang aming sarili sa inyo. Sumunod po tayo sa panalangin at sabihin lang natin, Panginoong Jesus, iniaalay ko sa iyo muli ang aking buhay. Nais kong maglingkod. Nais kong gawin ang iyong kalooban. Tulungan mo po akong mabuhay sa gitna lamang ng iyong kalooban at mabuhay nagbibigay ng karangalan sa iyong pangalan. Palain niyo po kami, ang aking pamilya, ng kalakasan, ng kalusugan, at mabahabang buhay. Biyayaan mo kami ng iyong pabor sa umagang ito. Pakitaas pa ang mga kamay
Today, I declare the protection of the Lord for all of you. As I claim Psalm 121, 7 and 8. The Lord will preserve their coming in and coming out. Today, I declare Psalm 23, verse 6. Surely goodness and mercy shall follow you, shall follow me all the days of my life. Today, I declare Psalm 46, verse 1. That the Lord will be your refuge and strength, a very present help in times of need. Today I declare Exodus 23:25 for all of you because you worship the Lord and serve the Lord. Inaangking ko ang pagpapala ng Diyos sa inyong tinapay at tubig. Inaangking ko ang isang bukas na kalangitan para sa inyo. Inaangking ko na ialis ng Diyos ang sakit at karamdaman sa inyong mga tahanan. Inaangking ko na ibibless ng Diyos ang inyong mga magulang at ang inyong sambahayan na mahabang buhay. Today, I declare, may the Lord God look unto you with favor. May the Lord grant you peace, strength, and long-satisfied life. I bless you today in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Everyone who say, Amen. I love you all. Magandang